Magandang umaga po. Hallelujah. Our God is so great. Ang ating pong Diyos ay napakadakila. Amen. Amen. Welcome all of children of God in the name of Jesus. Welcome ko po lahat ng anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Today is second service of 2026. At ngayong araw nga po ay pangalawang beses ng service po para sa taong 2026. Last week we thought about what must be our goal for 2026. Nakaraang linggo po, pinag-usapan po natin kung ano po yung ating magiging goal o layunin sa taong 2026. I hope all of you already understood what this must be goal of your life for 2026. At umaasa po ako na naunawaan na ninyo kung ano ang dapat ninyong gawin o layunin para sa taong 2026. Also, we understood the Father in heaven for His children. At naunawaan din po natin kung ano ang puso ng Ama para sa kanyang mga anak. All the time, God wants to bless His children. Palagi pong ninanais ng Ama na pagpalain ang kanyang mga anak. Amen. 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 Sabi mo, Amen. Yes, Amen. Amen. As we know, the meaning, I agree. Ay ibig sabihin nga po ng salitang Amen, tayo po ay sumasang-ayon. Also, this correct meaning is yes. Ang tamang kahulugan po ng Amen ay ang pagsabi ng yes. Yeah, someone will talk to you, you will say yes, meaning you agree. At kung meron ngang kumakausap sa iyo at ikaw ay sumasagot ng yes, ibig sabihin nun, ikaw ay sumasang-ayon. When you say amen, meaning I agree with you, my Father. At kapag sinasabi nga po natin yung salitang Amen, ibig sabihin po nun, tayo po ay sumasang-ayon sa ating Ama. When you say amen, also you want to try or you want to get what He promised to us. At ganon din naman po kapag sinasabi po natin yung salitang Amen, ibig sabihin po nun ay tayo po ay umaasa kung ano yung kayang gawin po ng Diyos sa kanyang pangako. Today, title is Skill of Fighting. At ngayong umaga po, ang ating pong usapin ay tungkol sa skill of fighting o yung kasanayan po natin sa pakikipaglaban. It's not the lesson of karate or taekwondo or martial arts. Hindi po ito tungkol sa taekwondo o martial arts. When God bless us, His children, Nung pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga anak, He already prepared the blessing for us. inihanda na po niya lahat ng pagpapala. But He is a little bit strange for us. Ngunit ito po ay parang bago palagi sa atin. As we, parents or people, when you prepare the gifts for the others, At tayo nga po mga magulang, minsan po kapag po tayo ay naghahanda ng ating pong regalo para sa mga anak o para sa iba, just make them surprised by giving that gift. ang ginagawa po natin ay sinusurpresa po natin sila sa pamamagitan po ng pagbibigay ng regalo. Eto na, ganun. But God didn't. Ganon po yung ginagawa, binibigay lang po. Pero sa Diyos po, hindi po niya ginagawa yung mga ganon. God prepared gift and blessings. Ang Diyos po ay naghanda ng regalo at pagpapala Then God put that gifts, blessings in certain place. at inilagay po yun ng Diyos sa isang lugar. You have to try to get it. At kailangan mo pong hindi lang subukan, kundi kailangan mong kunin yun. Why God didn't give us directly or immediately? Bakit po kaya hindi direkta na binibigay o agad-agad na ibinibigay ng Diyos yun sa atin? Actually, the blessing or gifts is bait for the fishing.
Sa ibang kahulugan po ang pagbibigay ng regalo para po itong isang bait or pain. Actual meaning, the gifts or blessing is not first the priority about his heart. At ang pagtanggap nga po ng regalo ay hindi po ibig sabihin nun yun po yung gusto ng Diyos o nais niya. When you try to get that blessings, you will know what kind of relationship you and I, also you will know who you are in me. At kung ikaw nga po ay nagnanais na magkaroon ng pagpapala na yun mula sa Diyos, kailangan pong maunawaan mo kung sino po siya at kung ano po tayo sa Kanya. When you receive the blessings, when you get the blessings, you will know, He loves me. At kapag natanggap na nga po natin yung pagpapala o yung regalo, nalalaman po natin na, minamahal niya ako. Meaning, we will know the relationship with Father and you and I. Ibig sabihin po nun, malalaman po natin kung anong merong relasyon sa pagitan ng Ama at natin. Also, one thing, the blessings is already hidden. At isang bagay pa po, ang pagpapala ay natatago. There is all the time question. At meron pong palaging katanungan, Why God remains Satan on the earth with us? bakit po nananatili pa rin o pinayagan ng Diyos na manatili si Satanas na kasama natin dito sa lupa? Better, what we think, God killed all Satans so that we will have no problems. Kung iisipin po natin, mas mainam pa po na patayin na lang po si Satanas na sa gayon, mas maging maayos po yung ating kalagayan. It seems Satan is stronger than us. At ani mo po na si Satanas ay mas malakas kaysa sa atin. But actually, Satan is our food. Ngunit ang katotohanan po, si Satanas po ay ang ating pagkain. God already declared, also gave us authority to destroy the Satans. Diniklara na po ng Diyos at binigyan niya po tayo ng kapangyarihan para po talunin o wasakin si Satanas. Actually, Satan is the one who deceived where is the blessings and treasures. At si Satanas nga po ang siyang dumadaya sa atin. Dinadaya niya po tayo na hindi po natin alam kung nasaan nakatago yung pagpapala. As we studied, God prepared everything, just especially Canaan, the land of flowing the milk and honey. At inihanda nga po ng Diyos noon pa man yung mga pagpapala, maging yung lupain na sagana sa pulot pukyutan at gatas po. Then, there is science. At mayroon pong tinatawag na siyensya. So, people, the 12 persons or the 12 tribes went there to spy. 10 of them were scared. 12 tribo po yung pinapunta doon para po magtiktik. At 10 po doon sa tribo po na yon o yung 10 taong representative po ay natakot. Why? Treasure, the blessings was with the giants. Bakit po? Sapagkat yung lupa po na yon o yung mga pagpapala po na nandoon ay kasama yung mga malalaking higante. Without kill or drive the giants out them, then there is no peace. They cannot enjoy the blessings. Kung hindi po nila mapapaalis yung mga higante doon, hindi po magkakaroon ng kapayapaan at hindi rin po nila ma-enjoy kung ano yung mga bagay na nandun. Yes, we know already God prepared the blessings. Alam na po natin na inihanda na po ng Diyos ang mga pagpapala. Still God said, you fight for your right and you must get your blessings from me. At sinasabi po niya sa atin na kailangan mong ipaglaban ang iyong karapatan at kunin mo kung ano yung pagpapala na para sa iyo. That's why one of our identity is soldier of Jesus Christ. At isa nga po sa ating pagkakakilanlan ay ang tayo po yung mga sundalo ni Jesus. Also, we are the armies of God.
At tayo po yung tinatawag na lupon ng army ng Diyos. But usually Christians, they don't understand who they are. Ngunit nakakalungkot man po pero karamihan po sa mga Kristiyano, hindi po nila nauunawaan kung sino sila. That's why title is today, Skill or How to Fight. At ngayon nga po, yung title po natin ay kung paano po tayo makikipaglaban. When we fight with Satan, when we will win, then we will know, oh, we are stronger than Satan. At kapag nilabanan nga po natin si Satanas, at kapag tayo po yung nanalo sa labanan, nalalaman po natin na mas malakas tayo kaysa kay Satanas. That's why we have to understand the skill of fighting. Kaya naman po kailangan nating maunawaan ano po ba yung mga kakayanan para sa pakikipaglaban. Actually, we cannot fight with Satan. Sa totoo lamang po, hindi po natin kayang labanan si Satanas. Only we can fight two ways, listen and obey. At dalawang bagay lamang po o paraan ang tanging daan para po tayo makipaglaban. Yun po ay ang pakikinig at ang pagsunod. What is the difference? Hear and listen. Ano po kaya ang pagkakaiba ng mapakinggan mo at makinig ka? Hear, just sound, whatever, the noise, whatever, there is sound, then when you pass by, you can hear it. Ibig sabihin po ng napakinggan mo ay kung ano man pong tunog, napakinggan mo, and then pagkatapos po nun, napakinggan mo, umalis ka na. Listen, you give your attention to hear. Ngunit ang pakikinig po ay binibigay mo po yung iyong atensyon para mapakinggan kung ano yung napapakinggan mo. What is the difference, see and watch? Ano naman po ang pagkakaiba ng makita at yung tinitingnan mo o pinapanood mo? So see, without any attention, you can see. Katulad din po kanina, yung makita mo lang, wala yung attention mo, nakita mo lang, tinitingnan mo lang. Watch is with your attention. At yung habang pinapanood mo o tinitingnan mo, pero meron kang tinatawag na attention doon sa pinapanood Anyway, mo. we have to listen to Him. At ang pinakamahalaga nga po ay kailangan nating makinig sa Diyos. He will tell us how to fight. At siya po magsasabi sa atin kung paano po tayo makikipaglaban. The way of how to fight is sometimes so strange. At kung paano po o paraan ng pakikipaglaban, minsan po para sa atin, bagong-bago po It ito. is almost opposite with our opinions and experience. At madalas po, ito po ay salungat doon sa ating opinyon. That's why it's not easy to obey or do that. Kaya naman, hindi po ganun kadali na sundin o gawin yung mga bagay po na yun. When you obey, we call it faith. Kapag po tayo ay sumunod, ibig sabihin po, mayroon po tayong tinatawag na paniniwala. What God told us, then we'll obey, we call it faith. At kung ano po yung sinabi sa atin ng Diyos, at nung ginawa po natin yun, o sinunod natin yung sinabi niya, ibig sabihin po nun, tayo po ay sumasampalataya o naniniwala sa Kanya. God gave us blessing of 2026. Binigyan po tayo ng pagpapala ng Diyos para sa 2026. We are here, Atin po papakinggan, then we got the target. at nakuha po natin kung ano po yung dapat nating i-target. What we expect? Oh, we will go direct, then we'll get it. Ang atin pong inaasahan ay makukuha po natin, at tayo po ay pupunta, gagalaw, gagawa, at makukuha po natin yun. That's why usually we did wrong prayers. Kaya naman kadalasan po, ang nagagawa po nating panalangin ay hindi tama. Oh, Father, bless me to have no problems. Na, Ama, pagpalain mo ako na sana wala akong problema. No, that's wrong prayer. Yun po ay maling pananalangin. As I told you, there's no direct or straight way how to get the target. At katulad nga po na sinabi ko, wala pong direkta o straight para makuha natin yung target. There is all the time enemies. Lagi po tayong may kaaway. So we have to eat the enemies. Kailangan po natin kainin yung ating kaaway o kalaban. If not, we cannot fight. We cannot get
our blessings. Kung hindi po tayo makikipaglaban at hindi po natin makukuha yung target. So, when we go forward, then there is enemies. Kapag po tayo ay nagpatuloy, meron pong kalaban. How we will win? Paano po tayong mananalo? According to His instructions. Ayon po sa instruction ng Diyos, Other word, according to His word. sa ibang salita po, ayon po sa salita ng We Diyos. will listen to Him, Tayo po ay makikinig sa Diyos, then we'll obey, tayo po ay susunod, then Satan will flee away. at si Satanas nga po ay lalayas. We are the one, oh, we cannot fight, even we cannot win. Kung tayo po, hindi po natin kaya siyang labanan at hindi rin po natin kayang manalo sa sarili natin. So, one step by one step, listen and obey so that we can go forward. So, isa-isang hakbang po, paisa-isa, tayo po ay makikinig at susunod at tayo po ay makaka-move forward o makakapagpatuloy. That's why all situations, you have to listen and obey. Sa lahat po ng panahon o sitwasyon, kailangan po nating makinig at sumunod. If you will not, oh, Satan will overcome you. Kung hindi po natin kaya yon, si Satanas po, siya po yung palaging maghahari sa atin. That's why we need to pray. Kaya naman, kailangan po nating manalangin. Remember, there are plenty of enemies in our lives. Lagi po nating tandaan na marami po tayong kalaban sa ating buhay. Why? God wants to disturb us? No. Bakit po? Gusto po ba tayong guluhin lamang ng Diyos? We'll fight, then we will know what? We are stronger than our enemies. Lalaban po tayo at malalaman po natin na mas malakas po pala tayo kaysa sa kalaban. Also, God is our Father. At malalaman din po natin na ang Diyos ay ang ating Ama. Usually, what we do, we memorize the Word of God. At kadalasan nga po, ang ginagawa po natin, kinakabisado po natin yung salita ng Diyos. Bible says, Word of God is sword to fight. At sinabi po sa Biblia na ang kanyang mga salita ay animo sword or espada. Even Jesus was attempted, Jesus used sword, which means the Word of God. At kahit po si Jesus, ginagamit po niya yung salita ng Diyos bilang sandata o espada. That's why Joshua chapter 1 verse 8 and 9 is our sword to fight. Kaya naman ito pong verse ni Joshua 1:8 and 9, yan po ang magiging sandata natin o espada sa pakikipaglaban. So, we'll read Joshua chapter 1:8. Kasi it go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Yes, we have to use the sword. Then we will be prosperous and successful. Kaya po, kailangan po nating gamitin yung sandata natin, yung espada ng sagayon, maging masagana po tayo at matagumpay. As long as you do that, no need to afraid, no need to worry about. At kapag ginawa mo nga po yun at sinunod mo, hindi mo kailangang matakot, hindi mo po kailangang matakot. God will be responsible for the victory. Ang Diyos po ang magiging responsable para sa ating katagumpayan. So, we'll memorize Joshua chapter 1:8. Kaya po kailangan po nating tandaan o kabisaduhin itong Okay. Joshua 1:8. How many of you memorize it? Ilan pa po sa atin ang nakakatanda, nakakabisado? Ano yun ito? I know not. Anyway, okay. First sentence. First sentence. Kasi it go. Of the law depart from your mouth, meditate on it day and night, so that you may be careful to do Hindi. One sentence by one sentence. Okay, first sentence. Ito. Kasi it go. Keep this book of the law always on your lips. Second,
meditate on it day and night, so So that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. okay. Without sword, you cannot fight. Kung wala po tayong sandata, hindi po tayo makakapaglaban. Because Word of God is a promise of God. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay ang kanyang pangako. That is strongest weapon to kill our enemies. Yun po ang pinakamalakas na sandata, pinakatatag na sandata para mapatay yung ating kaaway. So, you have assignment for next week. Meron po tayong takdang aralin para sa susunod na linggo. Memorize Joshua chapter 1:8. Kabisatuhin po natin itong Joshua 1:8. You will activate your brain. O, yun po. Papaganahin po natin yung ating mga isip o utak. So, from now on, we'll talk about story. Ngayon po, pag-uusapan naman po natin ang isang kwento. The people of Israel won the big battles. Paano po kaya yung bayan ng Israel ay naging matagumpay sa labanan? Can you see the Jericho? Nakikita po ba natin yung Jericho? Sandali, I will make it bigger. Can you see the Jericho? Nakikita na po natin yung Jericho? Sa likod, hindi makita. Don't worry. Can you see the Jericho now? Nakikita niyo na po ba ang Jericho? Still, meron doon, matanda? Okay. Can you see the Jericho? Amen. Okay. Jericho. Jericho, as you know, first battle for the Israelites. Ang Jericho po, kung matatandaan po natin, ito po ay yung unang pakikipaglaban ng bayan ng Israel. From Egypto, Wala po sa Ehipto, then they passed through the desert, sila po ay tumaan sa disyerto, then they arrived opposite of Jericho. at sila po ay nakarating doon sa kabilang parte o sa opposite ng Jericho. That's the story starting in Joshua. Doon po nagsimula yung istorya ng Joshua. Okay? Jericho, there is strongest, the oldest, the city. Ang Jericho po ay yung pinakamalakas at pinakanaunang city po doon sa lugar na yon. There are actually not only one castle, there are two, double castle. Hindi lamang po isang kastilyo, kundi dalawa po yung kastilyo o kaharian na meron doon. God talked to Joshua. At kinausap nga po ng Diyos si Joshua. So within 3 days, you will cross the Jordan River and you will attack the Jericho Sa loob castle. ng 3 araw ay pupunta ka, dadaan ka sa ilog at pupunta kayo sa Jericho para atakihin yun. As we know, Israelites is not army. Kung alam po natin, ang mga Israelita po ay hindi naman po mga sundalo. They were never trained for the battles. At wala po silang anumang kasanayan para sa pakikipaglaban. Actually, they have no the weapons much. At ganoon din naman, wala po silang masyadong mga sandata para sa pakikipaglaban. Okay, question. Anong po? Question? Okay. Anong po? You see the Jordan River, the green water is the Dead Sea. Anyway, Kung nakikita po natin yung bandang green sa baba, yan po yung Jordan River o ilog ng Jordan. when you see the pictures nowadays, even you go there, Jordan River is not so wide. Sa ngayon po, kung makakapunta po kayo doon, yung Jordan River po ay hindi naman po ganun kalawak. Maybe this distance, maybe less than 15 meters. Siguro po yung distansya po niya ay mga 15 meters o 15 But metro in that lamang. moment, it was so wide. Ngunit sa panahon po nila, napakalawak po talaga ng ilog Jordan. Question. When the high priest carried the Ark of Covenant, they crossed the Jordan River
water was not none or water was so much? Tanong po, nung sila po ay tumawid, dala-dala yung kabanantipan ng Diyos, yung tubig po ba ay meron o marami pong tubig? Almost dry up or the water was so much? Yung tubig po kaya ay natuyo para sila ay makadaan o dumaan po sila ng maraming tubig pa rin? Okay, we read Joshua chapter 3:14. Kasi ko, So when the people broke camp to cross the Jordan, the priests carrying the Ark of the Covenant went ahead of them. okay, when they step into the water of Jordan River, water was none or the water was too much? Nung sila po ay tumapak doon sa ilog, yung tubig po ba ay nawala o nandun pa rin? Anyway, answer muna. Sagot muna po. Okay, we'll read for 15. Kasi go. Now the Jordan is at flood stage all during harvest. Actually, in that moment, flooded, meaning it's almost flow over the bank of Jordan River. At sa panahon nga po na yon, ito po ay baha, kaya naman yung tubig po ay nag-uumapaw. What I want to tell you is, what is faith? Ang nais ko pong sabihin sa inyo ay kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya. They heard, okay, you cross over the Jordan River. Narinig po nila mula sa Diyos na, sige, lumakad kayo doon sa ilog ng Jordan. Tumawid kayo. There is no water, still okay. Okay, why not? We can cross over. Kung walang tubig, mas mabuti po makakatawid po sila. But still, water is not shallow, but still too much water. Ngunit ang tubig po ay hindi naman mababaw lang, kundi napakarami pong tubig. They listened. Sila po ay nakinig. What is next? Ano po yung kanilang ginawa pagkatapos? What is next? Obey. Sumunod po sila. Is it easy to obey? Madali lang po kayang sumunod. Maybe shallow, okay, we can. But it's too much, already flooded. Kung mababaw po siguro yung tubig, hanggang dito lang sa binte, makakagawa po nila, makakasunod. Pero kung maraming tubig o lagpas tao pa, baka hindi po sila makasunod. Usually, when you listen, what God will tell you is opposite with your experience or knowledge. Madalas po, kung makikinig po tayo sa Diyos, mapapakinggan natin yung kanyang sasabihin, opposite po kung ano yung ating pong opinion o nasa isip. It seems usually impossible to do it. At napaka-imposible pong gawin para po sa atin. But what they did, they stepped in to the water. Ngunit ang ginawa po nila, pumapak po sila doon sa tubig. Then water stopped. At ang tubig nga po ay na-stop. Yes. When you obey, situation will be changed. Kapag ikaw ay sumunod, ano man ang sitwasyon, ito po ay nababago. So that you will know the power of obedience. Nang sa gayon, malaman mo kung ano ang kapangyarihan ng iyong pagsunod. Then you can trust. Oh, I thought it impossible, but when I obey, then what God told us was right. At ikaw nga po ay magtitiwala sapagkat iniisip mo na imposible, ngunit pinatunayan po ng Diyos na tama yung kanyang salita. So you will know who is God. Malalaman mo kung sino ang Diyos. Also you will know what kind of relationship you and God have. At malalaman mo kung anong merong relasyon sa pagitan mo at ng Diyos. That's why without listen and obey, you cannot experience of it. Kung wala kang pakikinig at pagsunod sa Diyos, hindi mo mararanasan kung sino ang Diyos. That's how we fight. Ganun po ang pakikipaglaban natin. That's skill of fighting. Yun po yung ating kakayanan sa pakikipaglaban. So hear and listen and obey is exercise for our fighting.
At yung ating pong pakikinig at pagsunod, yan po ay pagsasanay sa ating pakikipaglaban. I told you, when you listen, usually what you listen is opposite with your opinion and experience. Katulad po ng sinabi ko, kapag nakikinig po tayo sa sinasabi ng Diyos madalas, magkaiba po yung sinasabi ng Diyos sa iniisip po natin. As long as they passed over the river of Jordan. At nung sila nga po ay tumawid doon sa ilog ng Jordan, God told them, oh, you will get the Jericho. sinabi po sa kanila ng Diyos na makukuha mo yung lupain ng Jericho. They don't know how to fight. Hindi po nila alam kung paano makipaglaban. How they can fight. Paano po kaya sila lalaban? Instruction also so strange. At kung ano man po yung sinasabi ng Diyos sa utos sa kanila ng Diyos, sa kanila po ay parang hindi nila When maunawaan. Joshua heard what God told him, At nung mapakinggan nga po ni Joshua kung ano po yung sinasabi ng Diyos, siya po ay nakinig. 6 days, you make round of Jericho city. 6 na araw, bumilog kayo at ikutan nyo yung lupain ng Jericho. Just ikot one time, day by day, for 6 days. Ang gagawin nyo lamang, umikot kayo sa lupain ng Jericho isang beses sa isang araw, 6 na araw. Is it understandable? Ito po ba ay madaling maunawaan? What they have to do? Ano po kaya ang dapat nilang gawin? Listen. 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 Don't. At sa likod, so hungry. Listen. Wala na sound doon. Listen. So what they did? Obey. Ikot-ikot. Ano po ang ginawa nila? Sila po ay sumunod. Umikot po sila. 7 days. At pagdating nga po ng 7 araw, Back 7 times. 7 beses po nilang inikutan yung Jericho. Then, blue trumpets, when they hear, then they shout. At nung umalingaw-ngaw nga po yung trompeta, sumigaw po sila ng ubod na lakas. Then the castle was clapped. At yung kaharian po ng Jericho ay bumagsak, nawasak. Do you think it could be? Sa palagay po ba ninyo ay mapangyayari ang mga ganung bagay? It's not only story. Ito po ba ay hindi pangkaraniwang istorya lamang? It is true. Ito po ay tunay na nangyari. When you say, I believe Bible, what Bible says, you just accept it and make it true. Kung ikaw ay sinasabi mo na naniniwala ka sa Biblia, ibig sabihin po nun kung ano yung napakinggan mo o nabasa mo sa Biblia ay gagawin mo o gaganapin mo. Fighting is not ours. Ang pakikipaglaban po ay hindi sa atin. God will give us instructions. Bibigyan po tayo ng Diyos ng As instruction. long as we listen and obey, God is the one who will fight for us. At kapag nga po ikaw ay nakinig at sumunod sa sinabi ng Diyos, ang Diyos po ang siyang lalaban para sa atin. Okay? King David's story. We'll read Samuel chapter 5:18. Gazette ko. Now the Philistine had come and spread out in the valley of Rephaim. So David inquired of the Lord, shall I go and attack the Philistines? Will you deliver them into my hands? The Lord answered him, Go, I will surely deliver into your hands. When David was anointed as a king of Israel, At ang si David nga po ay itinalaga bilang hari ng Israel. Palestinians, they heard, oh, we'll attack and kill David. At yung mga Palestine po, narinig po na kailangan nating atakihin sila. Then David didn't prepare any the war exercise for fighting.
At si David po, hindi po siya naghanda o nagsanay para po doon sa pakikipaglaban. What King David did? Ano po ang ginawa ni Haring David? What? What King David did? Ano po ang ginawa ni Haring David? Again, he asked God. He asked God. Siya po ay sumangguni Then sa he Diyos. listened. At saka po siya nakinig What shall I do? kung ano yung gagawin ko. Then what? Pagkatapos Obey. po nun, sinunod po niya ang sinabi ng Diyos. Yes. Why? We cannot fight. Bakit po? Sapagkat wala po tayong kakayahan na makipaglaban. All war is belong to Him. Ang lahat po ng digmaan ay sa Diyos. Nowadays, we prepared the weapons to fight, but actual, all war belongs to God. Sa panahon po ngayon, karamihan po sa mga bansa naghahanda po ng mga sandata sa pakikipaglaban. Pero ang katotohanan po, ang digmaan ay sa Diyos. Even non-Christians, they know this story. Kahit po sa mga hindi sumasampalataya, alam po nila ang kwento po tungkol dito. What is story? Ano po yung istorya? As you know, what? Goliath and David and Goliath. Ito po ay si David at si Goliath. Is it possible? Posible po kaya ito, ang pakikipaglaban? Is it possible? Yeah, it's so strange. At ito nga po ay parang hindi kapani-paniwala. When giant saw the David, giant laughed at the David. At ang makita nga po ng higante si David, tinawanan lamang po niya si David. Okay, what David spoke out. Ano po ang sinabi ni David? We read 1 Samuel chapter 17, 42. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saved. For the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. There is no written, David listened. Wala pong sinabi o nasusulat na si David po ay nakinig. But what we can imagine or guess, the David listened. Ngunit kung hindi po natin ma-imagine o hindi natin maisip na si David po pala ay nakinig. So, we have to know how to solve even problems. At kapag nga ikaw ay alam mo kung paano solusyonan ang isang problema, You have to pray and listen and obey. kailangan mong manalangin at makinig at sumunod. It is Old Testament story. Ito pong istorya po na to ay nasa Lumang Testamento. So, I will go to New Testament. Pupunta po ako sa Bagong Testamento o Bagong Tipad. Okay, John chapter 9 verse 1. He said, go. As he went along, he saw a man blind from birth. Yeah, Jesus is the went along and saw blinded from the birth. At si Jesus nga po ay dumaraan at nakita po niya itong isang lalaki na bulag pa simula nang maipanganak. Okay? You activate your imaginations. Po, paganahin po natin yung ating imahinasyon. The blind said, I want to see. Sinabi po nung bulag na gusto kong makakita. So what Jesus did, as you see, verse 6, He spit and got the mud and make a clay and put that clay to the eye of a blind man. Kung mababasa po natin, ang ginawa po ni Jesus ay dumura po siya at naglagay po siya ng putik doon sa dura niya at pagkatapos inilagay niya po yun sa mata ng bulag. Okay? The blind man, Jesus, there are so many clouds. At si Jesus nga po, yung bulag at marami po doon nakakakita. When Jesus spit his saliva on the ground, Nung si Jesus po ay dumura doon sa lupa, you are the people. What you saw what Jesus did. at kayo po yung mga witnesses o nakakita at nakita mo kung ano yung ginawa ni Jesus. If I will do, what will you say?
Kung gagawin ko po yun, ano kaya ang inyong sasabihin? Yeah. People say, oh, what Jesus is doing? Ngunit ang sinabi po ng mga tao ay, ano kaya yung ginagawa ni Jesus? They are making story. Then blind is sensitive to hear. Sila po ay nagkukwentuhan na at yung bulag nga po ay medyo sensitibo yung kanyang pandinig. Then blind man felt something was on his eyes. At yung bulag po ay naramdaman niya na parang merong bagay sa mga mata niya. Blind man can guess how dirty the material on his eyes. At yung bulag po, naisip po niya kung gaano karumi, kung ano yung nandun sa mga mata niya. Okay, you are the one blind man. Ikaw halimbawa yung bulag. You cannot see, but you heard what Jesus did. Hindi ka nakakakita, ngunit nadinig mo yung kung ano ang ginawa ni Jesus. When Jesus applied to your eyes with the muddy and saliva, then what will you do? At kung ikaw yung nilagyan ni Jesus ng putik na may dura niya, ano kaya yung gagawin mo? Thank you, Jesus. Will you say so? Or, ano ba yan? What will you do? Ano po kaya ang ating gagawin? Pasasalamatan po ba natin siya o magrereklamo tayo? What will you do? Ano po ang gagawin mo? Will you say thank you or you will say thank you? Wow. Magpapasalamat ka po? I will do to you. I will do to you. Okay? Yet, that was not all. Ngunit hindi pa po yun lahat. Then, Jesus gave an instruction also. At binigyan po siya ni Jesus ng utos. You go, Pumunta the pond, then wash your eye. Pumunta ka doon sa may pool at hugasan mo ang iyong mga mata. Blind man, he cannot go to the pond. Yung bulag po, hindi po siya makakapunta doon sa may tubig na yon dahil siya ay bulag. Somebody have to bring him to the pond. At meron po dapat na tutulong sa kanya para madala siya doon sa may tubig. If you are the blind man, will you follow the one who carry you? At kung ikaw yung taong bulag, susundin mo ba yung tao na gumagabay sa'yo? Yes or no? Yes? I am blind man. Yet I have pride. When Jesus applied, nothing happened. Yet I have to go and wash again. Noong si Jesus po, nilagay niya yung putik na may dura sa mata ko, walang nangyari. Tapos, sinasabi niya, pumunta ako doon sa pool of Siloam. Gagawin ko ba yon? May pride ako eh. When you read it without imagination, you cannot feel what the blind man felt. Kung babasahin po natin yung scripture po na to, at di po natin naunawaan ng mabuti, hindi natin mararamdaman kung ano yung tunay na katatayuan ng bulag. Obedience usually opposite of your understanding. At ang pagsunod nga po, madalas, yung ating pong kaunawaan ay magkaiba. We don't just think about what is our faith. At hindi rin po natin naiisip, ano nga ba yung pananampalataya na meron po tayo? We read, okay, Gazette, go. He replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. We only read it then with that, that is story. That cannot be for me. At nabasa nga po natin ito at naisip ko na, yun na yung kwento, tapos na. Okay, Mark, we read, Gazette, go. Have faith in God, Jesus answered. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. The important, no doubt. Ang pinakamahalaga po ay wala kang pag-aalinlangan. It could be also.
Pwede rin naman po na, Do you really believe kayo po ba ay tunay na naniniwala you can do it or not? na magagawa mo ito o hindi? But there is one factor. Ngunit meron pong isang katotohanan. We read Joshua chapter 10, 12 up to 13. Kasi go. On the day the Lord gave the Amorites over to Israel, Joshua said to the Lord in the presence of Israel, Sun, stand still over Gibeon, and you moon over the lay of Aijalon. So the sun stood still, and the moon stopped, till the nation avenged itself on its enemy, as it is written in the book of Jasar. The sun stopped in the middle of the sky, and delayed going down about a full day. Amen. For 24 hours. Sa loob po yan ng isang araw o 25 oras Ngunit, sun stopped in the sky. na ang araw at ang buwan ay nanatili doon sa itaas. How many of you can believe it? Ilan po ba sa inyo ang maniniwala? But the scientists, they prove it. At ang mga scientifico nga po, pinatunayan niya po nila yan. Yeah, it's a long story anyway. At mahabang kwento po yun. The rocket going to the moon and the what do you call it, the universe. At yung rocket nga po, yung papunta doon sa universe, Yeah, the other one tried to get there because it's so complicated matters anyway. sila po yung nagsikap na makarating po doon sapagkat nais po nilang makita yung mga bagay-bagay na nandoon. Then all the time they cannot get correct answer. At palagi po na hindi sila nakakakuha ng tamang kasagutan. They calculated details. 365 days. How many hours? 48 something second. 365 days po, ilang oras po yun? That's 1 year. Then anyway, all the time they cannot get the correct answer. Sinusubukan po nilang kalkulahin lahat, ngunit hindi po sila nakakakuha ng tamang kasagutan o eksaktong kasagutan. One of the scientists among them talk about this matter. At isa po sa scientifico ay itinuro po niya itong bagay na ito. Then they understood when they missed. At naunawaan po nila na mayroon po silang isang araw na nalagpasan. Meaning 24 hours skip. Ibig sabihin po nun, meron pong 24 na oras na pagitan. Then they make correct calculation to reach even to the moon. At nakagawa nga po sila ng eksaktong kalkulasyon para maabot po nila o makarating po sila doon sa buwan. Now, what we have to think about? Ngayon po, ano po ba ang dapat nating isipin? How to fight. Kung paano po tayo makikipaglaban? How to get blessings. Paano po natin makukuha yung pagpapala ng Diyos? Blessings is not the first priority for us. Ang pagpapala po, hindi po yan ang dapat na uunahin natin para sa atin. Knowing who is God, Kung nakikilala po natin kung sino ang Diyos, what kind of relationship we have, kung ano pong klase ng relasyon meron po tayo sa Kanya, so that we will know what we are. na sa gayon po, malaman po natin kung sino po tayo. We are already victors. Tayo pong lahat ay matagumpay. As long as you have faith. Kapag nga po ikaw ay may pananampalataya. That's why you have to all the time listen and obey. Kaya naman, kailangan mo palaging makinig at sumunod. So that you will experience of God, we call it, you have a better, bigger faith. Sa gayon, maranasan po natin ang Diyos at ibig sabihin po nun, meron po tayong mahusay at malaking pananampalataya. So we have blessing 22
2026. Meron na po tayong pagpapala para sa taong 2026. We have to fight unless we cannot get the blessings. Kailangan po nating makipaglabang. Maliban na lamang, hindi po natin makukuha yung pagpapala. So you will pray and listen, Kaya naman ang gagawin natin, mananalangin po tayo at makikinig. then you will obey. At ikaw ay susunod. Then you will experience who is God. At mararanasan po natin kung sino ang Diyos. Of course, you will get the blessings. At nang sa gayon, makuha mo yung pagpapala. That's why you must know our identity. At mahalaga po na malaman po natin kung sino po tayo o ano ang ating pagkakakilanlan. That's why we have power and authority. Kaya po, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan at kapamahalaan. We will read. Gazette go. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on the sick people and they will get well. Amen. This is who we are. Ito po yung tunay na pagkakakilanlan natin. Whatever we ask God and listen, obey, there is no impossible matters. At kung ano man po ang hingin natin sa Diyos o i-ask sa Diyos, kung tayo po ay makikinig at susunod sa Kanya, wala pong imposible. What is title for today? Ano nga po yung titulo ngayong araw? Yes. Without fighting, there's no result. Kung hindi po tayo makikipaglaban, wala pong resulta. Even you cannot get any blessings. At hindi po tayo makakakuha ng kahit na anong pagpapala. Fight for your right. Ipaglaban mo ang iyong karapatan. But victory already was guaranteed by God. Ngunit, ang katagumpayan nga po ay ginarantyahan na ng Diyos. Amen. When you move and fight by faith. No, kung ikaw ay gagalaw o susunod sa pamamagitan ng pananampalataya. What is subtitle for today? Ano po yung subtitle ngayong umaga? Listen and obey. Means faith. Ang pakikinig at ang pagsunod, ibig sabihin po niyan, ikaw ay may pananampalataya. So today is second week of 2026. At ngayong araw nga po ay pangalawang linggo ng 2026. Last week we find out what must be our goal for 2026. Nakaraang linggo po, nalaman po natin kung ano yung ating layunin o gagawin para sa taong 2026. Today we studied how to fight, how to get the goal of 2026. At ngayon naman po, pag-aralan po natin kung paano po tayo makikipaglaban at kung paano po natin makukuha yung blessing ng 2026. Before service, we greet each other, you are awesome. At bago pa man po tayo magsimula, binati po natin ng isa't isa na ikaw ay awesome. You must take that awesome, that almighty, the identity as yours. Kailangan mong angkinin yung identity na yan o pagkakakilanlan na yan na ikaw ay awesome. You are awesome. Ikaw ay awesome. God made you awesome. Ginawa kang awesome ng Diyos. God made you victorious. Ginawa kang matagumpay ng Diyos. You cannot be failures. At hindi ka kailanman magiging failure o pagkakamali. You cannot be losers. At hindi rin kailanman na ikaw ay magiging talunan. Amen. Let us fight for our right. Tayo po'y lumaban para sa ating karapatan. Amen. Let us all stand, please. Umayo po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. God made us awesome. Ginawa po tayong dakila ng Diyos o awesome. We will be just like Him when we obey. At magiging katulad po niya tayo kapag tayo po ay sumunod. Whatever we do by faith, everything will happen. At ano man ang gagawin po natin,
kalakibang ating pananampalataya. Yan po ay mangyayari. Let us shout hallelujah to give Him praise. Shout hallelujah! Oh my God! Oh my us so awesome. We are the same with you as long as we call you Father. Hallelujah. Oh Father, we thank you for your people in this place. You bless them to know who they are. They are the one we listen and obey to show who you are in heaven. Hallelujah. Oh Father, we thank you for your presence, for your word this morning. Father, we love you. We give you praise. Hallelujah. May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, our perfect example, the love of Father, still you love us. Nobody can separate us from your love. We are secured in your love. The fellowship of Holy Spirit, the one who will remind us what we are to show the Almighty God through our lives. Be with you now and ever to ever. That's why all children of God will glory and say, Amen, Amen, Hallelujah. Today we have dedication. Ngayon po umaga, meron po tayong dedication, Okay. pag-aalay, paghahandog. So, as you see the handsome doggy. Dedication, don't make it so complicated or so messy. Ang paghahandog po ay hindi naman natin kailangan gawing komplikado. It's a ceremony to recognize who is the father for Ito- the baby. Ito po ay seremonya kung saan kinikilala po natin kung sino po yung ama ng bata. Yes, she is a physical mother, Opo, siya po yung pisikal na ina, but he was given by God. ngunit siya po ay ipinagkaloob ng Diyos. Then she and the father and the one who will surrounded with him At will yung, be responsible for his spiritual growth. at yung mga nakapaligid po sa kanya, magulang o mga kamag-anak, ay magiging responsable sa kanya. Yes, that's why he is not only physical son of this woman, mother, At hindi lamang po siya pisikal na anak nitong kanyang nanay, all the time mother
have to remember how she got this boy. At kailangan pong maalala palagi ng nanay kung paano siya napagkalooban ng anak. All the time remember her responsibility to raise up her child, the image of God. At bilang nanay na maalala niya palagi kung paano niya palalakihin yung kanyang anak sa pamamagitan ng wangis at tulad ng Diyos. Not only teaching by word, Hindi lamang po pagtuturo sa pamamagitan ng salita, but to be example, so that child will imitate her. kundi ang maging ehemplo o halimbawa na sa gayon, siya po yung modelo na susundan ng kanyang anak. Yeah, this moment is try to understand what is dedication. At ngayong umaga nga po ay atin pong pinapaunawa kung ano po ang ibig sabihin ng paghahandog. Also, we as one body in Christ will pray for the mother and father and the families to understand what their responsibility. At tayo nga po bilang iisang katawan kay Jesus ay ipapanalangin po natin sila maging ang kanyang mga mahal sa buhay. So that they will do their responsibility faithfully. Nang sa gayon ay magawa po nila ng buong katapatan yung responsibilidad po nila para sa Kanya. Reach out your right hand to them. Ituon po natin ang ating kamay sa kanila. Okay, we'll pray. Okay, Father, we thank you what you gave him to her. Father, this is the time to declare you are the one, Father in heaven. The mother is the one responsible for raising him up to your image and likeness. Father, we will pray all the time to see your glory through their lives, especially through this boy, Father. Hallelujah. Oh, Father, we know not only spiritual, but also material blessings. You are the one who will provide, Father. Let them hear and obey so that they will know who they are, also they will know what they have to do for their lives. Hallelujah. Father, let them remember this moment so that they will do their best to do what you instruct them to raise your child in their bosoms. Oh, hallelujah. We give you all the praise and thanks. This is what we pray in the name of your Son, Jesus Christ. Everybody will say, Amen. Okay. Sorry. Okay na? Oh, ito po. 오늘 뒤에 차서 Napakinggan po natin yung mensahe. Ano pong sinabi kanina, kailangan nating lumaban at kailangan natin magkaroon ng sandata. Ano po yon? Magbabasa po tayo ng Biblia, salita ng Diyos. Isa po yun sa mga kailangan po natin para malabanan natin sino? Si Satanas na laging nandyan para tayo'y laging may demonyo sa atin, kaya kailangan tayong lumaban. Pagkain po natin siya. So announcement po, ang ating pong Lord's service ay nagsisimula ng alas 8. So patuloy po na pinaalala po namin, huwag po tayong mahuli, lagi po tayong maaga. Ang ating amang nasa langit ay lagi po tayong hinihintay dito sa lugar na ito. Kaya nakakalungkot po na yung mga anak niya, laging kung pagpunta po natin sa handaan, kung late po tayo, ano pong sasabihin ng tatay natin, ano ba naman kayo? Bakit kayo nalilate? So, palagi po tayong maaga. Alas 8 po tayo nagsisimula. So, bago po mag alas 8, nandito po tayo. So, ganun din naman po, meron po tayong panalanginan dito. 6:30 po yun ng umaga dito po sa church. So, kung may mga nais po tayong ipanalangin, mga prayer request, so ganun din naman po, isasama po natin dito sa panalangin. At
meron kaming encountering with God na maliit lang po. So, mananalangin po tayo. 6:30. So, kung nasa mga tahanan po kayo, ninyo, sa trabaho man, saan man kayo, sa eskwela man, so, alalahan ninyo po na nanalangin po kami dito ng 6:30 at samahan nyo po kami sa pananalangin. So, ganon din naman po, pagkatapos po niya ng ating morning prayer, meron po tayong Wednesday prayer meeting. So, kada Miyerkules po, alas 3 po ng hapon, so muli po meron tayong prayer meeting, babalikan po natin yung mensahe nung ngayong linggo. So, kung may mga prayer request din po kayo, so dito po ipapanalangin po natin. Yung mga ninong-ninang daw po, magpa-picture po dito. Ninong-ninang, pa-picture po daw. Nasaan na sila? Sa gitna po. Sa gitna. So, tuloy po yung aking announcement. So, pagkatapos po ng gawain ng Wednesday, meron po tayong LK. Ayan na po yung mga bata po natin noon. Kanina pa yun sila nagkukulit. So, gawain po nila yan, 10:30 po, mamaya-maya, ngayong umaga po. So, kung ganun din naman po yung amin mga paanyaya at palala. Kung meron kayong mga apo na maliliit pa po na bata, ipadala po natin dito. May gawain po sila. At dito po, sabi ko nga, lagi po sinasabi, kung maliit pa sila, nakakilala na sila sa Diyos. Hindi po tayo magkakaroon ng problema paglaki po nila. Kasi kilala na po nila ang Diyos. Sila po yung magtutuwid sa mga matatanda. Magdadala sa mga tatanda, yung mga kabataan po natin na maliliit. So, ganon din naman po, maya-maya, hapon, meron po tayong magawain ng ating mga kadalagahan at kabinataan. Youth and YE po yan. So, yung ating mga dalaga at binata na mga apo, mga anak, padala po natin dito. Mamaya man po yan, 1:30. So, yung ating pong gawain ng EGF is every last Friday. So, 7:30 po yan. So, ngayon pong darating na last Friday, yun po yung ating gawain. So, yun lang po. Kung wala na pong announcement, so, see you po next Lord's Day. Maraming salamat po. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.